King Harald lalaban na sa world government. Devil fruit ng Elbaf marereveal na. Misteryo ng pagkamatay ni King Harald malalaman na natin. At mababalik na ba tayo kay Luffy at sa preparasyon para sa laban na magaganap sa Elbaf? Samahan nyo ako sa panibagong predictions para sa chapter 1167 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Pasok, paring Sai. Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nakita natin ang katapusan ng God Valley Incident. Ilang mga chapter din ang nagdaan, marami tayong nasaksihan, nalaman at natuklasan sa God Valley flashback. Nakita natin ang aftermath pagkatapos ng malakasang atake nila Garp at Roger na talo nga nila si Rox. Nagpasalamat pa nga dito si Rox sa dalawa dahil nga pinigilan siya ng mga to sa pagwawala niya. Habang sinasabi nga ni Rox yan ay naiiyak siya dahil nga alam niya na napatay niya ang magina niya. Naramdaman din ni Rox na may paparating at alam niya na hindi okay na manatili pa sila Garp at Roger. Kaya pinatakas na nga niya ito. Ang mga dumating nga ay ang mga God's Knight at si Garling. Wala nang salita, biglang hinugot ni Garling ang espada niya at tuluyan ngang pinatay si Rox. Nakakalingkot man, pero mangyayari talaga ang nakatakda. Pagkatapos ng insidente, ay kanya-kanyang buhay na ulit. Nakita nila Roger ang baby na si Shanks at patuloy sila sa paglalakbay. Nahirang din si Garp na hero of the Marines dahil nalaman ng mundo na napatay nga nila si Rox. Nakulong nga din si Dragon at nagkita na sila ni Garp. Pero hindi maganda ang pag-uusap nila dahil biglang sinabi ni Dragon na kinahihiya niya ang tatay niya at aalis na siya sa Marines. Kahit ganon, binigay pa rin ni Garp ang susi para nga makatakas si Dragon. Sa huling mga page ay nabalik na ulit sa Elbaf at inalala ni Loki si Rox at itong si King Harald na ay pumunta ng Marineford na dahil nga sa nalaman niyang namatay si Sebek at nagsisi nga siya dahil sa ambisyon niyang sumali sa world government ay hindi niya natulungan ang kaibigan niya at sa harap ng maraming Marines ay pinupol ni King Harald ang sungay niya. Yan ang mga nasaksihan natin sa nagdaang mga chapter. Neto kayang parating na chapter, ano ang mga posibleng mangyayari alamin natin. Dahil nabalik na sa Elbaf ang kwento, ang bida na ulit si King Harald. Nasaksihan natin ang pagputol niya sa kanyang sungay na isa rin sa tumamang theory sa mga nakaraan prediction natin dito sa channel. Malamang naman na mangyayari talaga dahil ang dahilan din talaga ni King Harald para dyan ay yung pagkamatay nga ni Rox. Wala siyang nagawa para sa kanyang matalik na kaibigan. Nakita natin na umiyak ng umiyak at nagsisi si King Harald sa nangyari. Nasabi nga niya sa nakaraang chapter na dadalhin nga daw niya yung nangyari na yun kay Rox habang buhay at magsisi nga daw siya. Kumunta siya ng Marine Headquarters at sinabi niya na dahil sa nangyaring trahedya ay pagbabayaran niya ang kasalanan niya sa pagiging alipin para sa world government. At hindi magandang pangitain ito na ginawa ni King Harald dahil malamang naaabusuhin to ng mga Gorosei at ni Imu. Posibleng next chapter, makikita natin ang ilan sa mga importanteng event na mangyayari sa Elbaf. Nakasasangkutan nitong mga Gorosei, God's Knight, lalo na nila King Harald, Prinsipe Loki at ni Elder Jarul. Malamang na next chapter ay pupunta na nga ang mga God's Knight sa pangunguna ni Garling na peking champion ng God Valley. Marami nga ang galit kay Garling ngayon dahil sa ginawa niya kay Rox. Ano nga ba ang pakay nila Garling sa Elbaf? Malamang na tungkol pa rin to sa kagustuhan ni Imu na makontrol ang mga Giants at para gawing hukbo ang mga to sa nalalapit na giyera sa future. Dahil alam ni Imu na magbabalik si Joy Boy o si Davy Jones para nga agawin sa kanya ang pwesto o paalisin siya at pigilan ang mga plano niya para sa mundo. Dahil nga si King Harald ay baka umalis na din sa world government, ay malamang niyan may sagudang magaganap sa palasyo at dito na magbabanta sila Garling na kapag hindi sumunod si King Harald sa gusto nila Imu, ay tatapusin nga nila lahat ng Giant at ang mga batang Giant ay sila ang mga papalakihin ng mga God's Knight at gagawing mga alipin para sa giyera na magaganap.
Malamang na yan ang plano nila Garling o nila Imu. Pero alam natin na si King Harald ay baka lumaban na nga sa mga to na dapat ginawa na niya noon pa kasama si Rox. At dahil dyan ay magbubunga ito ng isang labanan doon sa palasyo. At ito na nga yung malagim na nangyari o pagpaslang kay King Harald. Pero paano ba mangyayari yung gantong eksena? Posible na next chapter ay masasaksihan na natin yung totoong nangyari doon sa palasyo. Na ito nga yung pagpaslang kay King Harald. At ang magsasanhi kaya mangyayari yan ay baka madomi reversibin si King Harald. Matatandaan natin na pupunta ang mga God's Knight sa Elbaf na malamang kasama dyan si Gunko na vessel nga ni Imu. Kayang-kaya madomi reverse ni Imu si Harald dahil ang key element sa spell ni Imu na yan ay ang sobrang emosyon na nadadama ng isang tao o nilalang, kalungkutan, galit. Yan ang mga susi para magawa niya yung Domi Reversi. Katulad ng nangyari kay Rox noon dahil sa kagustuhan niyang maligtas ang mag-ina niya at kinakabahan siya sa kung anong mangyayari sa kanila. Lalo pang nakontrol noon si Rox dahil nga akala niya napatay niya ang mag-ina niya. Lungkot, galit at sobrang panghihina ni Rox noon. Kaya nakontrol talaga siya ni Imu na baka makita din natin kay King Harald. Dalawa ang posibleng dahilan kaya napaslang si King Harald ng mga tauhan niya. Pwedeng habang nadumireversi si King Harald ay inatake niya ang mga tauhan niya. Kaya pumalag ang mga to at sinabi niya na ang tanging paraan na lang siguro para mawala ang spell ni Imu ay atakihin siya ng sarili niyang mga tauhan. O mga tauhan niya mismo ang nadumireversi at inatake nila ang hari nila. Na ito nga yung nakita nila Loki at Elder Jarul nun. Kaya abangan natin to dahil isang nakaka-intense na mga scene ulit ang makikita natin. Malalaman natin ang unay na nangyari nun sa castle. Posible din nating makita ang pag-reveal sa kung anong devil fruit ang tinatago ng mga giant doon sa castle. Matatandaan natin na sinabi ni Rox na gusto niyang makuha yung devil fruit na yon sa Elbaf. At ipakain yon kay King Harald dahil ito nga lang daw ang tanging makakapagpalabas ng full potential nung devil fruit. At mapapasunod nga daw niya ang lahat ng mga giant. Marami na ang nagsasabi na ang devil fruit na to ay ang Nika fruit ni Joy Boy. Pero tandaan natin na malaking posibilidad na ibang devil fruit ang ipakilala. At speaking ng devil fruit, ay sana ma-reveal din kung anong devil fruit ang hawak ni Loki. Dahil gusto din nating makita talaga kung anong powers ang meron si Loki. Mythical Zoan ba to o yung devil fruit ng Elbaf ang nakain niya? Sana ay masagot yan next chapter. Ito dagdag ko lang na kung magaganap ang mga nangyari sa castle at mailabas na ang katotohanan sa nangyaring trahedya noon, ay matatapos na ang Elbaf flashback at babalik na tayo sa mga bida natin na naghahanda para nga umakyat na Sun Realm. Sana nga ay makabalik na sa present dahil marami nga tayong laban na inaantay. Nandyan ang labanan na magaganap sa pagitan nila Sanji, Zoro laban kila Somers at Killingham. New Giant Warrior Pirates sa pangunguna ni Hadruddin laban sa Nadomi Reversi na Bragi at Dory. At ang inaantay nating pagkikita ni Luffy at nitong si Gunko o ni Imu. Magandang laban ang parating mga katambay. Kaya abangan natin yan. Sa mga nasabi na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!